Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Naunang dumating si Karen sa opisina kaya laking gulat ni Tristan nang makita siyang prenteng nakaupo sa sofa. "Karen, anong ginagawa mo rito? Ang aga mo yata." Gulat na sambit ni Tristan. "Nasurpresa ba kita, Tristan? Umupo ka. May ipaparinig ako sa'yo." Itinuro niya ang upuan na nasa harapan. "Ganyan ka ba talaga katanga? Kung hindi lang ako naawa sa'yo, hindi na kita papakialaman. Pero ayaw ko naman na habang buhay kang magmukhang tanga. Ang bilis mong maniwala sa mga kasinungalingan ni Diana." "Anong ibig mong sabihin? Anong nalalaman mo tungkol kay Diana?" Kinuha ni Karen ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag at saka iyon ibinigay kay Tristan. Pinarinig niya ang lahat na pinag-usapan nila ni Dexter sa kulungan kahapon. Nakarecord ang lahat para masigurong meron silang ebidensya laban kay Diana. Paniguradong hindi masasayang ang kanyang 5 milyon. "Pakinggan mong mabuti para matauhan ka, para matuto ka naman na hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan." Nagsimulan tumulo ang luha ni Tristan nang marinig ang lahat ng sinabi ni Dexter. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Mataman lamang itong tinitigan ni Karen. "Ang tanga ko. Niloloko lang pala ko ni Diana. Sinira niya tayo. Hayop ka, Diana. Hindi ko pala anak si Trisha. Kaya pala wala man lang ako nararamdaman sa batang yun. May mas malala pang ginawa si Diana, Tristan. Baka hindi mo kayanin." "Ano yun?" "Akin na ang cellphone ko at ipapakita ko sa'yo. Tingnan mong mabuti." Naguguluhan man ay kinuha pa rin ni Tristan ang cellphone at agad na namilog ang mga mata nito nang makita ang nanay ni Karen na nakabulagta sa parking lot. Kitang-kita ng dalawang mata nito ang pag-atras ng minamanehong kotse ni Diana kay Nanay Divina. Tumulo ang mga luha nito at napahagulhol ng iyak dahil sa nangyari. "Napakasakit para sa akin na kasama mo ang babaeng pumatay sa nanay ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nahirapan nung araw na yun. Wala ka nung kailangan kita. Wala ka nang pinanganak ko si Lorenzo. Kaya naisipan ko magtago para iparamdam sa iyo ang sakit. Tinulungan ako ni Ruther. Siya nagdala sa akin sa ospital. Dinala niya kaming mag-ina sa Amerika para makabangon at para makalimutan ang sakit na ginawa niyong dalawa ni Diana sa akin." Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ni Karen. Umatras siya nang sinubukan lumapit ni Tristan. Ni ayaw niya magpahawak dito. "Karen, please. Payagan mo naman ako mayakap kita. Miss na kita. Mahal na mahal kita at kahit minsan ay hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Araw-araw ako nananabik sa mga yakap mo." Naluluhan sambit ni Tristan. "Hindi pa kita mapapatawad. Hindi pa ako handang mahawakan mo ulit. Sobra ako nasaktan sa mga ginawa mo sa akin. Hindi mawala-wala sa isip ko ang araw na yun. Ikaw ang kailangan ko dahil ikaw ang ama ng anak ko. Pero nasan ka ng mga oras na yun? At pinatay pa ni Diana ang nanay ko. At ang masakit, kasama mo sa iisang bahay ang pumatay sa nanay ko. Karen, dapat sinabi mo sa akin para makulong si Diana. Pagbabayarin niya ang lahat ng kasalanan niya. Bakit ka nagtago?" "May sarili akong dahilan. Gusto kong iparana sa kanya ang sakit." "Anong plano mo, Karen? Tutulungan kita. Gusto ko makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo, sa inyo ng anak ko." Nagparte ang labi ni Karen. "Alam mong anak mo si Lorenzo? Paano mo nalaman?" "Pina-DNA test ko si Lorenzo kaya nalaman ko ang totoo." "Bakit mo tinago sa akin ang anak ko?" "Dahil gusto kong masaktan ka, Tristan. At kahit papaano ay maramdaman mo ang sakit na naranasan ko noon." "Karen, araw-araw kitang namimiss. Pabalik-balik ako sa bahay natin dahil nagbabaka sakali ako na uwi ka pa rin sa akin. Nababalikan mo ako. Sa tuwing namimiss kita, doon ako pumupunta. Doon ako nagpapalipas ng Pasko. Umaasa ako na isang araw babalik ka.
Hindi ako nawalan ng pag-asa na magkikita tayong muli. Kinakausap ko palagi ang puntod ni Nanay Divina para humingi ng tulong sa kanya na pauwiin ka sa akin, kayo ng anak ko. Mahal na mahal kita, Karen. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Lumuhod si Tristan habang paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Karen, ngunit matigas ang puso nito para patawarin siya ngayon. Tristan, I'm sorry, pero hindi pa handa ang puso ko na patawarin ka. Ilang beses kitang pinatawad noon, pero inuulit mo pa rin. Kaya ngayon, naubos na ako. Wala na akong maibigay pa sa'yo. I'm sorry. Tumalikod na si Karen at iniwan itong nakaluhod habang lumuluha. Nakahanda ng warrant of arrest para kay Diana at signal na lang ni Karen ang kailangan ng mga pulis para mahuli na ito. Nagbigay na rin ng statement si Dexter at pumayag ito na maging witness sa kaso. Maagang pumasok si Diana sa opisina na walang kamalay-malay na huhulihin na ito ngayong araw. Namilog ang mga mata ni Diana nang makita ang pagpasok ng mga pulis sa loob ng opisina. Nagulat ka ba, Diana? Yan ang kapalit sa ilang taon mong kasinungalingan. Mapait na bungad ni Karen. Ano bang pinagsasabi mo, Karen? Wala akong kasalanan sa iyo. Ano bang plano mo? Kinakabang sagot ni Diana. Ramdam nitong alam na ni Karen ang lahat. Diana Ramirez, hinuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Mrs. Divina Villanueva at sa iyong pagtangkang pagkidnap sa anak ni Mrs. Medrano. Mayroon kang karapatang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaari at gagamitin laban sa iyo sa korte ng batas. May karapatan kang kumuha ng abogado at kung hindi mo kayang bayaran ng abogado, mayroong isang itatalaga sa iyo. No, wala akong kasalanan. Wala akong pinatay. Tristan, tulungan mo ko. Pinagbibintangan nila ako. Wala akong kasalanan, Tristan. Sinubukan nitong hawakan ang kamay ni Tristan, ngunit agad itong umiwas. Sa husgado ka na magpaliwanag. Ang dami mong atraso sa akin. Pinaako mo sa akin ang anak niyo ni Dexter at pinatay mo si Nanay Divina. Wala kang awa, Diana. Isa kang demonyo. Huwag mo akong ibigay sa kanila, Tristan. Hayop ka, Karen. Hindi totoo ang binibintang mo sa akin. Pagbabayaran mo ito ng mahal. Tingnan natin kung sino magbabayad sa ating dalawa. May video akong hawak kung paanong pinatay ang nanay ko. Kaya tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo, Diana. Dahil bistado ka na. Diana, nasaan ang anak ko? Kailangan ko siyang ilayo sa katulad mong mamamatay tao. Sigaw ni Dexter mula sa isang tabi. Naguguluhan tinitigan ito ni Diana. Dexter, paano ka nakalabas sa kulungan? At ano ang anak na pinagsasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Anak ko si Tricia. Pinaniwala mo lang si Tristan na siya ang ama dahil bilyonaryo ito at gusto mong maambunan ng kayamanan niya. Walang hiya ka, Dexter. Baliw ka na ba? Bakit mo ako pinagbibintangan ng ganyan? Anak ni Tristan si Tricia. Tristan, please, huwag ka maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Baka initusan siya ni Karen. Demonyo ka talaga, Diana. Plano mo bang itago kay Tristan ang mga panluloko mo? Ang kapal na mukha mong ipangkin sa kanya ang bata na hindi naman sa kanya. Dahil lang sa pera, kaya ka nagkaganyan? Puno ng pagkumuhina saad ni Karen sa mukha ni Diana. Tinawag mo kong hampas lupa noon, di ba? Ngayon, sino ang hampas lupa sa ating dalawa? Nakakahiya ka. Ginawa mo ang lahat ng iyon para sa pera. At ang masakit doon, pinatay mo ang nanay ko dahil sa maitim mong plano. Pati ang anak ko, dinamay mo. Mabuti pa ang hayop may awa. Pero ikaw, naturingan na tao pero wala kang awa. Gagawin ko ang lahat, mabulok ka lang sa kulungan. Wala akong kasalanan. Hindi totoo ang lahat ng binibintang mo sa akin. Muling sigaw ni Diana. Hinablot nito mula sa kamay ni Tristan ang susi ng kotse saka tumakbo palabas ng gusali. Mabilis naman itong hinabol ng mga pulis at pati si Karen ay sumunod sa kanila dahil gusto niyang masiguro na mahuhuli si Diana. Pinigilan siya ni Tristan sa kamay. Ayaw nitong mapahamak ang asawa, ngunit nagbatigas pa rin si Karen. Karen, please, huwag ka na sumunod. Baka mapahamak ka pa. Ang mga pulis na ang bahala kay Diana.
Tristan, wag mo akong pigilan. Kailangan ko masiguro na mahuhuli nila ang kriminal na yun. Hindi niya pwedeng takasan ang mga kasalanan niya sa akin. Kumaripas ng takbo palabas si Karen at dali-daling sumakay sa kotse. Samantalang halos paliparin ni Diana ang minamaneho niyang sasakyan. Sa sobrang kaba at tulin ng kanyang patakbo, ay hindi niya napansin na isang truck na kargado ng mahaba at matutulis na bakal ang nasa unahan niya. Hindi niya namalayan na huminto ito dahil sa traffic lights, kaya hindi niya nagawa pang tapakan ng preno dahilan para bumangga ang kanyang sasakyan sa likod nito. Sa sobrang lakas ng impact ng pagkakabangga, ay tumagos ang matulis na bakal sa harap na siyang tumusok sa kanyang leeg at dibdib at tumagos sa kanyang likod. Dead on the spot si Diana at halos hindi na makita ang itsura dahil sa mga basag na salamin ng kotse na tumusok sa kanyang mukha. Naabutan ng mga pulis ng ganoong sitwasyon si Diana. Binasag nila ang bintana ng kotse para mailabas ang katawan nito, ngunit dahil sa bakal na nakatusok sa dibdib nito ay nahirapan silang maigalaw ito. Maya-maya lang ay lumiyab na ang apoy sa unang parte ng sasakyan, kaya wala silang nagawa at tumakbo na paalis bago pa sila masunog kasama si Diana. Kinain ng apoy si Diana sa loob ng kotse. Labis ang pagkabigla ni Karen dahil sa kanyang nakita. Hinila siya palayo ng pulis nang sinubukan niya pang lumapit doon. Dumating na ang mga bumbero ngunit huli na ang lahat dahil nasunog na ng tuluyan ang katawan ni Diana. Nang hihinang napaupo sa sahig si Karen habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Kahit ganon kasama ang ugali ni Diana, hindi naman niya hinangad na mamatay ito sa ganoong kabrutal. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Myla at ipabot kay Tristan ang nangyari. Umuwi si Karen sa kanila na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak at nanginginig pa rin ang katawan. Ang gusto niya lang naman ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nanay Divina at sa tangkang pagdukot nito kay Lorenzo pati na ang pagnanakaw nito sa kumpanya. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang mga magulang ni Diana at ito na ang nag-asikaso ng bangkay nito. Nalaman nila ang mga kasalanan ni Diana sa pamilya ni Karen at sila na mismo ang humingi ng tawad. Kasalanan daw ng mga ito kung bakit lumaking spoiled at walang magandang asal ang anak na si Diana. Bumalik din ang mga ito sa Amerika matapos ang libing. Plano rin ni Ruther at Karen na lumipad patungong Amerika at doon na manirahan habang buhay. Nakuha na rin ni Dexter ang custody ni Tricia at nangako ito kay Tristan na alagaan niya itong mabuti at magbabagong buhay na ito kasama ang bata. Samantalang si Tristan ay naiwang mag-isa sa mansyon. Nakaramdam siya ng pangungulila kay Karen at Lorenzo. Samantala, nagliligpit na ng mga gamit si Karen at Ruther sa kanilang bahay. Nagpaalam saglit si Karen para puntahan si Tristan sa opisina. Gusto niya makapagpaalam ng maayos na aalis na sila ni Lorenzo papuntang Amerika at doon naman ninirahan. Nakasalubong niya si Tristan pagdating sa kumpanya. Kumaripas ng takbo si Lorenzo nang makita si Tristan at sinalubong ito ng yakap. Tuwan-tuwa itong makita ang kanyang daddy. Nangilid ang mga luha ni Karen ngunit pinigilan niya ang pagtulo nito dahil ayaw niyang makita ni Tristan na mahina pa rin siya katulad ng dati. Daddy Tristan, sabi ni Mami, ikaw po ang daddy ko. Totoo po ba? Ang saya ko po, daddy. Lorenzo anak, ako nga ang daddy mo. Ang saya ko anak, kasi hindi ako nagkamali sa kutob ko anak. Niyakap ni Tristan na mahigpit si Lorenzo. Nakita ni Karen ang lungkot sa mga mata ni Tristan. Alam niya kung gaano ito kasabik sa anak pero ngayon, mag-isa na lang ito. Ramdam niya rin ang tuwa ni Lorenzo sa piling ng ama. Daddy, sumama po kayo sa amin sa Amerika. Aalis na po kami bukas, kasama po si Tito Ruther. Naguguluhan nilingon ni Tristan si Karen. Aalis kayo ng anak ko? Iiwan niyo ako mag-isa? Karen, paano naman ako? Tumulo ang mumunting luha sa mata ni Karen. I'm sorry Tristan, pero bukas na ang alis namin. Nagpunta lang kami rito para personal na makapagpaalam sa iyo si Lorenzo. Pero huwag kang mag-alala dahil tatawagan ka naman palagi ni Lorenzo at pwede mo naman siyang dalawin kung sakaling magbakasyon ka sa Amerika.
Naririnig mo ba ang sarili mo, Karen? Ilalayo mo sa akin ang anak ko. Nilayo mo na siya ng mahabang panahon, tapos uulitin mo na naman. Hindi nito matanggap ang desisyon ni Karen. Tristan, doon namin gustong manirahan kasama ni Ruther. Si Ruther ang tinuturing naming pamilya mula noong sinaktan mo ko. Wala kang karapatang magreklamo dahil hindi ko pa rin makalimutan ang mga kasalanan mo sa akin. Nandito pa rin sa puso ko ang sakit. Pagpasalamat ka at minulat ko ang mga mata mo dahil kung hindi, habang buhay kang maniniwala sa kasinungalingan ng kabit mo. Mapait na tura niya. Mama, Daddy, wag na po kayong mag-away. Mama, pwede po nating isama si Daddy sa Amerika? Inosenteng tanong ni Lorenzo sa kanyang ina. Anak, hindi pwede. Kasama natin si Tito Ruther mo. Diba mahal na mahal mo ang tito mo, anak? Opo, Mama, mahal ko po si Tito Ruther. Pero gusto ko pong makasama si Daddy. Anak, let's go. Halika na. Naghihintay na ang Tito Ruther mo sa bahay. Karen, please, wag mong ilayo sa akin ang anak ko. Maawa ka sa akin. Gusto ko kayong makasama. Patawarin mo na ako. Bumalik ka na sa akin. Wag mo na akong iwan ulit. Naluluhang sambit ni Tristan sa asawa. Wala kang karapatang humingi sa akin ng kahit anong pabor, Tristan. Kinuha na ni Karen si Lorenzo mula kay Tristan para umalis. Hinabol pa ni Tristan ang kanyang mag-ina ngunit nakasakay na ito sa kotse na mabilis na humururot paalis. Humagulho siya ng iyak nang matanaw ang unti-unting paglayo ng sasakyan hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Hindi niya kaya. Napakasakit na iniwan siya ng kanyang mag-ina. Lumipas ang mga araw at buwan. Mag-isang nagdiriwang ng Pasko si Tristan at katulad ng nakasanayan, sa bahay nila ni Karen siya nagpapalipas. Ramdam niya ang kalungkutan kaya hindi niya mapigilang umiyak. Hindi niya matanggap na iniwan siya ng kanyang mag-ina. Alam niya na kasalanan niya ang lahat at sobra niya itong pinagsisisihan. Tinunggan niya ang hawak niyang wine para magpakalasing, para kahit papaano ay makalimutan niya saglit ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit natigilan siya nang marinig ang mahinang pagtawag ng kanyang pangalan. Daddy Tristan, nandito na po kami ni Mama. Hindi siya makapaniwala na makita ang anak ni si Lorenzo na tumatakbo papalapit sa kanya. Niyakap siya nito ng napakahigpit. Daddy, wag na po kayong malungkot. Nandito na po kami ni Mama. Hindi na po kami aalis. Karen, totoo ba? Hindi niyo na ako iiwan? Hindi na kayo aalis? Maraming salamat. Sa sobrang tuwa ay binalot niya ng isang mahigpit na yakap si Karen habang humahagulhol ng iyak. Karen, matagal na kitang gustong mayakap ng ganito. Huwag mo naman akong itulak. Tristan, hindi kita itutulak dahil gusto ko ring madama ang iyong yakap. Hindi ka na ba galit sa akin? Pinapatawad mo na ba ako? Pinapatawad na kita, Tristan. Hindi naman kita matitiis dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang ang gusto ko makasama hanggang sa pagtanda natin. Si Ruther, okay lang ba sa kanya na bumalik kayo ng anak ko sa akin? Wala kaming relasyon ni Ruther. Drama lang ang lahat para maturuan ka namin ng leksyon at matuto ka sa mga pagkakamali mo. Karen, mahal na mahal kita. Miss na kita. Tuluyan ng bumuhos ang luha ni Tristan. Pumalakpak naman sa tuwa si Lorenzo dahil nakabalikan na ang kanyang mama at daddy. Ang ganda ng regalo niyo sa akin. Pangako na hindi na kita sasaktan ulit. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin. Pangako. Huwag kang mangako, Tristan. Gawin mo. 2 beses mo na akong binigo at sa susunod na magkasala ka pa sa akin, puputulan na kita. Karen, may bata. Namayani ang tawanan sa buong bahay. Kahit si Lorenzo ay natawa rin kahit wala naman itong naiintindihan. Nanumbalik ang saya ni Karen at Tristan kasama ang kanilang anak. Lumipat na sila sa mansyon at si Beth pa rin ang nag-aalaga kay Lorenzo. Masaya si Manang dahil may kasama na siya sa bahay at magkasundo sila ni Beth sa lahat ng bagay. Mas natutuwa pa nga ito dahil wala na ang bruhan si Diana. Naging masaya na ang kanilang pamilya, wala na ang takot at kaba. Naging tahimik ang kanilang buhay na puno ng pagmamahalan.